positibo yung pagkakahuli pero negatibo itong ginawa nitong mga taong ito, ipinipilit hong iugnay sa kahit na sino hong puwersa at kitang-kita ho natin yung naratibo at kitang-kita ho natin yung ini-spin ho sa atin hong sa ating taong bayan na kung saan talagang kahit na hindi ganun ho kalalim ebidensya o ganun ho kabigat yung mga bagay ho na nagtuturo ho sa kanila, napakarat ho pero unfair din ho na i-associate ho sila sa kahit na ho sinong puwersa o kahit na ho sinong mga personalidad, lalo na ho pagdating ho sa mga Duterte. Itong latest na issue at balita nga patungkol nga doon sa pagkakaaresto nitong founder at CEO ng PGMN at yung dating social media director ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na si Franco Mabanta. Matapos nga mahuli siya, maaresto sa isang entrapment operation ng NBI dahil sa umaritangkang pangingikil ng 350 million pesos kay dating Speaker Martin Romualdez. Ano ba ang tingin po ninyo dito, Prof? Lalo't dinidikit po siya sa dating sa mga Duterte. Meron ding ibang grupo kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. So, napaka welcoming po niya na mabibigay po natin ng credit yan sa NBI sa pagkakahuli. Of course, syempre po, merong silang mabigat na ebidensya dyan at saka nahuli siya sa entrapment operation. Pero mahirap po kasi na ayan na naman yung spekulasyon na hindi ko rin din ho maintindihan kasi pinipilit ho siyang iugnay sa kampo na naman ng mga Duterte at meron din hong pinipilit din siyang iugnay sa kampo naman ng ating Pangulo. So nakakalungkot na mismong pati po si Press Officer Yusek Claire Castro biglang pihit po at nagpakita ho ng mga larawan na naman na pagtagni sa ating sa dating Pangulong Rodrigo Duterte na kung saan yung picture hindi naman siya siyempre ho ganun ka-conclusive kung titignan ho natin ho so kahit sino naman ho, maraming dahil politiko sila, marami naman ho nagpapapicture po sa kanila. So yun lang ho yung medyo nakakalungkot. Very welcoming ho kung meron ho siyang nagawang paglabag sa batas, nahuli ho siya ng NBI. Pero napakahirap naman ho na ayan na naman yung naratibo na ipipilit ho siyang idikit o i-associate ho sa kahit na sino hong kampo ho dito sa ating mga politiko po dito sa ating bansa. Opo, nagiging taktika na ba ito, Prof, pagdating sa politika, yung pagpapahid, pag-uugnay sa mga maimpluwensyang mga political groups sa isang tao, isang personalidad tulad nito, na kung saan ay may... yes, go ahead. Yun ho yung mahirap, Sir Jade, kapag ka ho negatibo, positibo yung pagkakahuli pero negatibo itong ginawa nitong mga taong ito, ipinipilit hong iugnay sa kahit na sino hong puwersa at kitang-kita ho natin yung naratibo at kitang-kita ho natin yung ini-spin ho sa atin sa ating taong bayan na kung saan talagang kahit na hindi ganun ho kalalim ebidensya o ganun ho kabigat yung mga bagay ho na nagtuturo ho sa kanila, napakarat ho pero unfair din ho na i-associate ho sila sa kahit na ho sinong puwersa o kahit na ho sinong mga personalidad, lalo na ho pagdating ho sa mga Duterte. Opo. Sa tingin po ninyo, anong ang dapat gawin siguro ng kampo ni Franco Mabanta, ng kanyang grupong PGMN para po malinawan yung publiko hinggil nga sa issue na yan? Siguro ho, ang pinakamahalaga, maglabas ho sila ng sarili nilang ebidensya. Andiyan naman ho yung korte at saka ang medyo katanungan dito, yun din nga ho, kung totoo man ho yung storya o impormasyon na meron sila, bakit kung journalistic aspect ko yung titignan, bakit hindi na lang ho ilabas at parang may inaantay pa. So, yun, medyo nagtataka din ho yung atin ho mga kababayan as to the nature talaga
nung ilalabas nilang impormasyon na yan doon sa kanila social media platform or network ho. Pero ang pinakamahalaga ho niyan kung wala nang patumpik-tumpik, kung ano mang impormasyon yung meron ho sila, ilabas na lang ho nila for the sake of the Filipino people and for the sake basically of truth and journalism nga ho, ika nga. Opo. Kasi kahapon ay naglabas din po ng pahayag itong si Franco Mabanta at sinasabing set up lamang itong pag-aresto sa kanya. Oo, kung set up man, yun nga po, tignan na lang ho natin ang pagdedesisyon ng korte at ng ang kanilang mga legal arguments kung talaga pong set up nga po yan. So, dun ho magkakaalaman din. Pero as of now or as of yet, bukod sa ibang issue o usapin ho yan, very unfair na i-associate ho siya sa kahit na sino hong political personalities at lalong-lalo na ho sa mga Duterte. Opo. Saan po dapat tingnan o dapat bantayan ng publiko mga ganito pong mga issue na ginagamit nga po na laban sa mga individual o personalidad na nasa politika? Oo, dapat po talagang mas maging mapagmatsyag ho tayo at saka maging mapanuri kasi yung picture napaka one-sided ho yan. Hindi naman porket nagpa-picture din ho yung konteksto. At saka kung titignan ho natin, yung maging magpalabas ho sila bilang mga ahensya po na nasa media at nasa nagbibigay ng impormasyon, mas reliable na impormasyon at hindi dapat ho gamitin for propaganda or narrative purposes po na talagang very questionable din ho yung inilalabas na information kasi hindi ho siya nakakatulong din ho sa public at sa talagang pagbibigay ng impormasyon lalo na ho ngayon may mga advocacy, may mga programa ho para labanan ang mis at disinformation pero parang nakakagulat naman na parang yung naratibo itatagni sa kahit na sino mang personalidad, both at the end of the administration and the Dutertes for that matter. Kasi mabigat ho yung ginawang paglabag ho sa batas nitong nasabing personalidad na ito at unfair on both sides ho. Opo, kasi madalas pag may mga kontrobersya, madalas bakit na ikakabit itong issue na yan lalo na sa mga Duterte, Prof? Yun din ho yung hindi natin alam yung parang kumbaga katulad nga ho nung nasabi ko kanina, everything that is negative parang i-hard sell na ikakabit o idudugtong sa mga Duterte which is actually very unfair on the part kahit na sino rin din naman ho pero most importantly kung titignan din ho natin kaya mas lalong nagre-react yung atin hong mga kababayan kasi parang ang layo naman parang ipinipilit. So yun ho nakakadagdag ho lalo ng inis. At saka bukod ho dito nakakadagdag sa lalong inis ng taong bayan na imbis na puro politika na i-associate yan sa mga Duterte, bakit hindi tayo maghanap ng mga news at impormasyon na sasabihin sa tao na ito yung programa ng gobyerno, ito ang ginagawa ng gobyerno para maibsan yung kahirapan, para i-address yung inflation na yan, ganun dapat yung binibigay nating impormasyon sa ating taong bayan. Ano ang naging productive output dyan sa ASEAN? Hindi yung lalabas ka sa media at pag-uusapan nyo yung kung ano man yung latest issue tapos biglang itatagni mo dun sa nakalipas na administrasyon. So, nakakadagdag lalo po ng inis dahil sobrang politika na ang nangyayari. Opo. Kaugnay doon dito sa impeachment naman ni Vice President Sara Duterte, Prof. Anong tingin po ninyo? Possible ho ba na talagang uusad yan dyan sa House of Representatives? Oo, ako po, ang tingin ko, ang talagang pagsusumikapan na lang at talagang titignan natin is pagdating ho sa Senado. Tingin ko ho, may desisyon na ho ang atin hong mga mambabatas. Dahil again, katulad ho ng sinasabi ho natin, political process ho siya. 20% lang ho dyan yung legal at 20% lang ho yung masasabi natin dyan na talagang sasabihin na nakabase sa ebidensya. Kasi kung nakabase man ho siya dun sa
sa ebidensya at nakabase ho siya dun sa merito, dapat ho may pagkakataon na talaga hong mabigyan ng linaw legally yun hong mga paratang. Kaso yun nga po since political process ho siya, napakahirap po, lalo na po sa House of Representatives na kung saan tingin ko may sarili na hong desisyon na ho yung mga yan. Tingin ko itatransmit ho yan na ang kailangan hong paghandaan pagdating ho dun sa Senado, lalo na yung magiging legal strategy, and at the same time yung katotohanan. Alam nyo naman, Sir Jade, kapag nandun tayo sa katotohanan, lalabas at lalabas naman ho yan in whatever form, at may pagkakataon ho na ito po ay mabibigyan ng siguradong pagtingin na matcha-challenge ho yung mga pinresintan nilang mga argumento at mga witnesses sa tamang forum ho. Opo. Pero nakikita ho ba ninyo may sapat na political numero na susuporta pabor sa impeachment? Yan po yung nakikita niyo, Prof, dito sa House of Representatives. Considering marami pong nananawagan, iba't ibang grupo, malalaking simbahan ang nananawagang na kontra dito sa impeachment na ginagawa po ng Kamara. Ako, tingin ko, pagdating po sa huli, 2 taon mula ngayon, kahit na malaki ang panawagan ng INC at may epekto ho yan sa kanilang constituents, hindi naman po 100% na talaga hong makakaapekto yung pagtingin ho niyan pagdating sa huli sa eleksyon, talagang didiin at bubuhos ho sila ng tulong sa kanilang mga constituents sa pamamagitan ho ng mga assistance and so on and so forth, at makakalimutan ho yan. Pero tandaan ho natin, malaking bloke po yung isang religious organization or INC po na tahasan pong sinasabi na dun po sa mga miyembro na talagang base votes ho nila yan, na malaki ho yung epekto po yan. Kung dyan sa Kamara ay uusad, bakit kaya may narinig din ho ba kayo na naiimpluwensyahan yung mga desisyon ng mga mambabatas po natin sa kanilang pagsuporta or pagkontra dito sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Lalo na may mga narinig din tayo, Prof. Di ko alam kung kayo, ano bang tingin po ninyo dito na kapag hindi bumoto pabor sa impeachment ng Vice President Sara Duterte, ay ilalabas yung kanilang SALN o ano ba mga kaso na meron itong mga kongresista dyan sa Kamara? Opo, marami tayong naririnig na mga spekulasyon, marami ho tayong naririnig na mga bali-balita, pero siyempre po, we could only observe base ho dun sa kanila hong paraan ng pagboto. Of course, dahil political nga ho itong prosesong ito, may pressure. Dalawang bagay ho yung makikita nating pressure. Marami hong form ng kung paano po ma-pressure na makaboto po sila. Patungkol ho sa pagtatransmit ho nitong prosesong pong ito. So need ho talaga natin na talagang maging mapanuri, at saka tingnan ho natin, and alam niyo sa totoo lang maging doon ho sa mga distrito ho ng mga taong pong mga mambabatas ho natin, matignan din ho talaga yung kanila hong performance. Kasi siyempre ho, kung may pressure ho dyan, either hindi ho makakuha sila ng pondo, ano ho yung pantulong nila sa kanila hong mga constituents. Kung hindi man, may ibang form ho basically ng pressure. So talagang napakabigat ho nito, na malabo, na napakalaking hamon kung talagang sasabihin na bumoto dahil sa merito ng kaso, o talaga hong sa sufficiente ho siya. So talagang napakalaking hamon ho yan. Pero pagdating ho, ang tingin ko dyan, dahil ho may desisyon na nga, at kung may pressure man, ang pinaka talagang aabangan natin ay ang Senado. Kasi from day one, nakikita naman ho natin sa postura pa lang ng Committee on Justice, yun nga ho, may talaga, may inclination na ho talaga sila na talagang mai-push ho itong impeachment complaint laban ho kay VP Sara.
Opo, pero yung mismo mga constituent ng itong mga kongresistang ito kung saan po sila namamahala ay pabor o hindi pabor, pero madalas narinig natin na ayaw daw eh. Yung parang kontra sila dito sa impeachment, yung mga constituent. Alin po ang dapat pakinggan po nila? Itong kanilang mga constituent o yung pressure na meron po, kung meron man dyan sa Kamara para bumoto pabor dito sa impeachment ng pangalawang Pangulo? Opo, mahalaga po talaga siyempre naman ang constituents sapagkat at the end of the day, siyempre boto ho yun ng mga constituents ho nila. Dapat ho naman bilang representante ng kanilang mga distrito, mas bigyan ho ng timbang ng atin ho mga mambabatas kung ano ho yung pulso at ano ho yung sinasabi ng kanilang mga constituents po. May prior sana consultation, ano ho yung kanilang pagtingin at ang pagboto ho nila ay naaayon din kasi pagdating din ho sa huli sa 2028, maaaring magkaroon ito ng political backlash sa kanilang pagtakbo sa kanilang mga sariling distrito, lalo na kung yung lugar na kanilang nirerepresenta ay malaki ang inclination at malaking base support sa ating ikalawang Pangulo. Opo. Nakatulong ho ba sa Administrasyong Marcos itong ginagawa pong o pagsusulong nitong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Kasi kahapon meron ding pahayag, talumpati, privilege speech itong si Congressman Edgar Erice. At sabi niya, ang impeachment ay dinisenyo nga ng Marcos administration hindi para palagutin kundi para pabagsakin yung mga kalaban sa politika ng administrasyong ito. Alam nyo, sa totoo lang, ano pa ho ba naman ang maaasahan natin pagdating po sa usapin ng impeachment? Ako tingin ko beyond this impeachment, nauubos ho sobra yung panahon, resources, at hindi, again, paulit-ulit ho natin sinasabi, no? Hindi naman ho sinasabi natin na hindi depensahan o hindi bigyan ng pagkakataon ng ating ikalawang Pangulo kung meron man ho siyang paglabag na nagawa. Pero ang tingin ho natin, hindi ho ito yung natatamang oras o panahon sa dami ho ng atin hong kinahaharap ho na problema. Sa dami ho ng atin hong kinahaharap na hamon bilang isang bansa. Lalo na ho nakaabang sa atin yung malaking epekto ng atin hong ekonomiya. At ang problema ho natin yun, ekonomiya. Ito lang ho yung tanong natin, Sir Jade, sa dinami-dami ng kada news araw-araw na patungkol sa politika, mangingilan-ngilan lang ang mapapanood mo sa news at sa informasyon na kung saan nagkaroon talaga ng achievement at magandang usapin na programa pagdating doon sa pag-improve ng kabuhayan ng ating mga kababayan, pag-improve basically ng estado ng kabuhayan lalo na doon sa countryside. Anong immediate response natin halimbawa sa mga pamilya na apektuhan ng Bulkang Mayon? Patuloy na humihirap ang ating mga kababayan. And yet, hanggang ngayon yung pinag-uusapan natin? Politika, impeachment, 'di ba? Yang usapin kay Franco Mabata na ipipilit na itahi sa kahit na sinong politiko. Ang tanong dito, pinakapangkalahatan, Sir Gene, gumagalaw pa ba gobyerno? Gumagalaw pa ba ang ahensya ng gobyerno para magresponde doon sa pangangailangan ng ating mga kababayan? Ano yung naka-front load sa news item kahapon? Dumami ang bilang ng mga taong nagkaroon ng trabaho. Pero ang tanong, bagamat tumaas yung trabaho nila, yung purchasing power ba o yung paraan ng kanilang pagkita ng kanilang sweldo, may mabibili pa ba ngayon sa laki o taas ng mga pangunahing bilihin? At hindi na ito masusolusyonan ng basta-basta anong tawag dito, ayuda, Sir Jade. Opo. Prof, papaano kung mag-resign po si Vice President Sara Duterte? Makatutulong ba yun sa political plan ng pangalawang Pangulo? Ano bang tingin po ninyo? Ako hindi po, kasi naniniwala ho naman tayo na ang pagkakataon para madepensahan niya ho yung kanyang sarili ay kayang-kaya naman ho, legally speaking, and yung legal strategy ho, naniniwala ho tayo sa kapasidad ng legal team at ang atin naman hong ikalawang Pangulo ay abogado din. So pagdating ho doon sa legalities, kayang-kaya niya ho madepensa ng kanyang sarili. Ang pinakamalaking hamon ho dito yung
naratibo at saka yung public perception nga ho. So again, ito ho ay nakita natin sa pinakahuling survey, nakapirmi ang numero ng ating ikalawang Pangulo. Pero siyempre po, lahat ng yan magkakaalaman kapag gumulong na rin din ho yung impeachment na may epekto ho ba yung yung impeachment process dun sa perception ng atin hong mga kababayan pagdating po doon sa pagtingin bilang una kandidato siya at ang kanyang kredibilidad bilang isang vice presidente na na aspirante bilang maging pangulo natin sa susunod na panahon. Opo, pati pamilya mismo ng pangalawang pangulo ay parang nadadamay na dito sa mga sa mga bash, sa mga ng mga kritiko, dinadamay na. Prof, ano ang sabi pa nga ng pangulo, Vice President doon sa kanyang panayam doon sa The Hague ay unfair itong ginagawa laban sa kanya dahil nadadamay pati pamilya niya. Opo, talagang nakakalungkot isipin pero sana kung ang atake yung politika, that this only shows also yung klase ng politika na meron tayo dito sa ating bansa. Na kapag wala ka nang maatake doon sa tao, posisyon o doon sa mismong direktang tao, nagiging personal na kung saan idinadamay na yung mga kaanak. Hindi magandang, ito yung nakakalungkot isipin sa klase ng politika na meron tayo. Maglabanan sana ng magtagisan ng programa, ng plataforma, ng pwedeng maibigay sa tao at issue-based at hindi yung kung sino-sinong idinadamay nating kaanak o dumating tayo sa level na maging personal tayo sa pag-atake sa kung sino man kalaban o katunggali sa politika dito sa ating bansa. Opo. Sabi pa nga ng Vice President doon sa kanyang naging panayam sa The Hague at nabanggit mo na rin kasi dapat sa halip na sa halip na ituon ng mga nasa gobyerno ang kanilang atensyon doon sa mga problema ng ating bansa kaysa sa politika. May nabanggit din ng Vice Presidente ng Pilipinas ay wala ng pera. Sa tingin po ninyo, is this a political statement na naratibo o talagang may basihan ang pangalawang Pangulo na talagang ganito na ang kalagayan ng ating ekonomiya? Maaari po sigurong meron po siyang basihan sapagkat siguro naman hindi naman ito babanggitin ng ating ikalawang Pangulo kung wala ho siyang basihan. Makikita rin din ho natin tingin ko ho yung manner na yung fiscal management ng atin hong mga ng ating gobyerno talagang naubos ho sa kakabigay ho ng ayuda. Pangalawa pa po, yun din ho yung maka-attract ho ng investments. So talagang nakakatakot isipin at malubhang isipin na talagang hindi na tayo magtataka na sasadsad yung halaga ng piso pagdating ho dito sapagkat talagang hindi ho nabibigyan ng long-term adjustments in terms of long-term policies. Imbes stopgap or band-aid solution lang ho palagi nangyayari. Ang paliwanag ng Vice President Prof, i-quote ko lang, sabi niya wala na. Actually, nakatanggap ang aming opisina ng memo na bilangin namin yung savings ng opisina kung magkano namin kasi gusto makita ng DBM kung magkano yung savings ng lahat ng offices ng government. So wala ng pera, sabi niya ng Vice Presidente. Yun po yung paliwanag. So, yun din ho, maaaring siguro tumitignan ho sila para mag-realign ng budget, paano pa sila makatulong. Pero alam niyo ang problema kung pipigain o i-adjust yung budget o magre-realign ng budget para tignan yung savings, tapos ipang-aayuda na naman yan, parang magtaka na talaga tayo. Ano ba yung layunin? Kasi kung walang pera at nagtitipid, di dapat sana mas inagapan pa ito. 'Di ba? Mas tinignan na dati kasi kung titignan natin, pwede naman na before pumutok itong krisis na ito o halimbawa nung kasagsagan,
tumingin na kung ilang porsyento yung pwedeng matipid ng ating mga ahensya, 'di ba? Pangalawa pa, out of willingness yung ibang mga politiko, yung kanilang sahod mag-giveaway sila para i-contribute. So maraming paraan tingin ko. Pero ito nakakatakot. Kung totoo man ang pahayag ng ating ikalawang pangulo, talagang red flag 'yan. And ano ang gagawin na hakbang ng ating administrasyon o ng ating gobyerno para ito ay maibsan at mai-address, sapagkat pagdating sa huli, tayo na naman po ang sisingilin nito, ang taong bayan na naman. Opo. Kaugnay naman po dito sa flood control scandal. Sinabi po ni Senador Ping Lacson na kahapon na walang overall mastermind sa anomalya. Sa tingin po ninyo, Prof, posible bang walang iisang utak itong isyong ito? Posible naman, kasi kung titignan natin, talagang yung nangyari kanya-kanya. At saka ako, I would agree na yung nangyari sa Bulacan is a microcosm lamang o tip of the iceberg nga. Pero ito yung pinakapangalahatang katanungan. May mga tao na dapat na managot na tila baga sa perception at pagtingin ng ng ating taong bayan, parang bakit tila baga hindi maipanagot. So katulad nun, inaano natin yung pahayag ng interparliamentary courtesy na naman ginagawang argumento dahil tradisyon ito. Aanhin mo yung tradisyon kung sa pinakamalaking skandal na ito yung yung taong pinapatukuyan niya ay may malaki ang kinalaman. Ikalawa, ito yung pinakamalaking hamon natin. Bakit hindi ipatawag yung mga miyembro ng Bicameral Conference Committee at yung small group na yan, hindi naman sila nakaalis, nandirito naman sila. Gusto mong malaman din yung katotohanan, nandyan sa mga taong yan yung susi. Alam nila yung nangyari, lalo na pagdating sa small group. Ang tanong, bakit hindi nila pinapatawag? Andyan yung pamangkin ni E.S. Bersamin, andyan yung mga ganitong klaseng personalidad. So ang tanong, yun yung hindi natin rin din maintindihan na ganyan. Is Senator Lacson, for example, yung creating the narrative na talagang walang singular mastermind to pwedeng sabihin natin or basahin natin siya to divert, 'di ba? Pero there is no probably at the end of the day we can argue na walang mismong mastermind, pero merong may direct accountability diyan. Kasi hindi yan maaaprubahan, hindi yan lahat magko-concur sa budget na yan kung walang pag-approve sa both end. So, yung tanong, sino yun? So, yun yung mga dapat panagutin. Opo. Pero yung ombudsman, Prof, ay tinutukoy na itong si Martin Romualdez at si Zaldico bilang mga mastermind. Paano po yun? So yun, maganda din ho yun. Very welcoming on the part of the Ombudsman, the Office of the Ombudsman, na very proactive ho. So kung ang Ombudsman meron na hong case build-up o meron na hong statement patungkol ho dito, hindi natin maintindihan. Ba't hindi pa mag-align yung Senate Blue Ribbon Committee para ho mapatawag? Yung medyo ako rin din ho, hindi naman being objective in all, hindi ho natin kuha yung usapin pagdating ho doon sa interparliamentary courtesy. 'Di ba? Pagdating po sa huli, anong interparliamentary courtesy ang pag-uusapan natin dito? If it involves the interest of the nation, it's a national interest. So, what courtesy are we talking about here? Courtesy precisely because may iniiwasan kayong tamaan, may iniiwasan kayong hindi ma-involve dito. So it's the interest of the whole nation. So what interparliamentary courtesy are you talking about? And pangalawa pa ito, may ipinakita na ba silang dokumento na hinihiling nila halimbawa kay Speaker Bogie D na imbitahan? At kung nagbigay na sila, di dapat as a House Speaker, and this is a very big issue, okay, sinasabi nila ng Pangulo na mismo yung nagsiwalat nito, and it is but right and ethical na papuntahin o paanuhin nila, pa-attendihin nila sa committee, sa Senate Blue Ribbon Committee, si former Speaker Martin Romualdez.
Opo, opo. At may latest Prof, hindi ko alam kung namomonitor mo. Ito kahapon, maging itong si Senator Rodante Marcoleta, abay kasama daw doon sa sisilipin, iimbestigahan ng Blue Oh, Ribbon yun po. Committee. Oo, na-monitor din ho natin. So, Kaugnay, ayun na naman. oo, kaugnay. Oo, ayun. Bigyan lang natin ng idea yung ating mga kababayan. Kaugnay po yan doon sa isinumite nga ng abaga nakita ng ni Senator Lacson doon sa may sulat kamay daw itong si Meron daw sulat kamay yes, si Yusek, dating Cabral. nasirang Yusek Cabral dito. No? So, ayun na naman di ba? One politics to that of the other. Sa akin, maglabas ng ebidensya, hindi pa naman, speculative allocable na may hinihingi, kung na-deliver naman. Pero isang aspeto lang yun. Intindihin muna ng komite yung dapat niyang intindihin, hindi dahil lumalaki yung sigalot nilang dalawa ni Senator Marcoleta, dadalhin niya into another level. Trabahuhin niya muna at gawin niya muna ng maayos yung kanyang trabaho sa pamamagitan ng pagpapanagot ng mga taong dapat panagutin. Huwag na muna siyang magbukas ng panibagong pinto ng issue ng panibago sa ibang personalidad na naman, gawin tingin ko muna ng komite yung kanilang mandato sa pamamagitan ng pagpapanagot muna ng dapat panagot. Kasi kung hindi, papatong na naman yan ng papatong, parang wala na naman yung katapusan. Opo. Diba? So, yun ho yung mahalaga muna. Gawin ho muna nila ng maayos at ng tama sa pagpapanagot ng mga tao na dapat nilang magpapanagot bago magbukas na naman ng panibagong pinto sa pagdawit na naman ng mga panibagong personalidad. Opo, pero ang tingin kasi ng mga netizens, lalo na ng mga taga-suporta po ng mga Duterte, ay tila ba dinadahan-dahan, unti-unti nang baga tinatanggal itong mga kinakasuhan, yung mga kaalyado ng mga Duterte dyan sa Senado, Prof. Hindi din ho natin alam o mabasa dahil ito ho ba ay may kinalaman din sa mga susunod na panahon kung mai-transmit man yung impeachment doon sa Senado. So, ayun alam niyo yung ating mga kababayan medyo na rin din ho, critical na rin din ho talagang mag-isip at saka talagang makikita ho natin na talagang mapanuri na ho. Nagsusunod-sunod na rin din ho kasi yung mga usapin or issue na sunod-sunod yung atake sa mga Duterte. Kaya yun ho, mas nagiging critical na ho yung atin ho mga taong bayan. Baga bahagi lang, nakikita po rin yun, itong lahat, kinakasuhan, yung mga kaalyado ng mga Duterte, baga pinatatahimik, dahil iisa lang ang goal, mapabagsak si VP Sara. Ganun po ba, Prof, ang inyong tingin dyan? Opo, maaari din ho natin itong, ako, sa akin ho, kung ganun man na meron talagang issue o meron man ho talagang hamon ho sa kanila, ako ang pinakamahalaga ho niyan, isang pa ho sa tamang venue, tamang pagkakataon para mapanagot ho. Yun ho yung mahalaga dito. Hindi ho yung speculative kasi dahil kaalyado lamang. Kung talagang may merito at talagang kailangan panagutin dahil meron hong paglabag, maglabas ho ng mabigat na ebidensya. Opo. Kasi kung bibilangin po ninyo yung supporters ng pangalawang Pangulo dyan sa Senado, sasapat pa ba, Prof? Ako tingin ko sasapat. Ang pinakamahalaga ho niyan, yung political na aspekto po sa pagkakataon o sa kung ikaw re-electionist na senador sa 2028, mag-iisip ka na. 'Di ba? So lalo na pagdating ho sa suporta sa parting Mindanao at saka sa parting Kabisayaan, na alam ho natin na may strong support ho ang atin pong ikalawang Pangulo. So ako rin din ho, from a political standpoint, yun ho ang ikukonsidera ko kung ako man magre-re-electionist na senador by 2028 po. Opo. At speaking of 2028, ang banggit nga ng umaasa ang Vice Presidente na sana meron ngang 2028 presidential elections at magiging patas, tapat po ito. Prof, anong tingin po ninyo? Sana po, tayo naman naniniwala pa rin din sa demokrasya ng ating bansa. At higit po sa lahat, yung pagsusumamo natin na mas maging edukado at lalo na po sa pagkakaroon ho ng mga programa at network ho na katulad ng SMNI at marami ho pang iba dyan na talagang alternative
source of information na talaga hong mas maging mapanuri ho yung ating mga taong bayan at pumili ho ng mga karapat-dapat ho nating mga leader, hindi lang ho sa national, lalong-lalo na rin din ho sa local, mula sa kanilang mga local chief executives, congressman, at higit ho sa lahat yung susunod ho na leader ho ng ating bansa. Opo, kasi may mga naratibo din na baka ayaw pong bumaba sa pwesto ng kasalukuyang Pangulo, Prof. Meron ho ba kayong ganun ding pinaniniwalaan o naiisip? Hindi, well, sa ngayon hindi pa naman ho natin ito makita kasi talaga hong napakaaga pa naman ng 2028. Unless otherwise ho na talagang yun ho kung lahat ho ng isyung ito, at tandaan ho natin pagdating ho ng 2028 napakalaking hamon ho kung sino man ho yung susunod nating pangulo, sapagkat sa laki at lalim ho ng problema na kinaharap ho natin ngayon. Ito ho ay hindi ho natin masasabi natin na sa susunod na taon. May long-term effect ho ito, lalo na ho yung usaping problema natin sa atin hong ekonomiya. Oo, kasi lahat ng mga nangyayari ngayon may kinalaman sa darating na eleksyon. Tama po, tama po. Prof, yung huling mensahe para sa ating mga kababayan na nanonood po ngayon at nakikinig sa inyo. Salamat po, Sir Jade, at sana po patuloy ho nating ipagdasal ang bawat isa at panawagan ho na ipagdasal din ho yung ating hong kababayan, ang ating bansa, ang ating hong mga leader, at wag ho tayong mawalan ng pag-asa po.